Aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Sa ngayon meron tayong pinabook na Sony component. Galing pa ito ng Dasmariñas, Cavite. Ngayon ang pinaka-complaint niya rito ay post protect. Pagka ganyang post protect, unang-una kaagad natin titingnan na yung kanyang STK. Titingnan natin yung mga fuse resistor kung okay pa ba. Ngayon pagka okay yan, malamang sa STK ang sira nito. Ngayon ang gagawin natin ay bubuksan na natin at medyo matagal na ito rito. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng may-ari nito. Hindi niya kasi sinulat dito pero hahanapin ko na lang sa mga message niya. Karamihan kasi sa mga pinapabook sa akin may pangalan ditong nakasulat sa taas, pero ito hindi niya nalagyan Kaya medyo nakalimutan ko na hahanapin ko na lang uli. Ngayon ang gagawin natin ay bubuksan na natin ito. Ayan. Tagal na ito rito. Kasi marami kasi kung ginagawa at bukod sa may pinapasukan talaga akong company kaya gumagawa ko pagdating ng linggo, kaya pagdating ng hapon. Ayan, isang component ito, bubuksan na natin. Kaya pasensya naman sa mga subscriber ko, minsan hindi ko kayo na-replyan kasi nga busy talaga ako. Ayan. Ito yung mga component ng araw na mamahalin na hindi ko mabili-bili. Yan. Yan na siya Ngayon titingnan natin kung nakasit ba ito sa 220 volts. Sana. Ito. Nakasit naman. Ayan Kasit naman siya sa 220 ngayon. Hindi na natin lalagyan ng speaker. Try natin kung talagang may display pa ba, at kung sabi niya sa akin ay post protect lang daw. Teka, nakabukol-bukol yung kanyang cordon Yun na. Plug na natin. Ayun, naka-plug na. Ayun, may display pa naman siya. Ayan Yan. Power on natin. Saan yung power on nito? Yun sa taas. Yun. PM. Biglang nawala. Hindi siya nagpo-post protect nagbi-blink na lang Ayan Kasi kapag post protect yan, may nakalagay dapat dito. Pag inun mo siya, nagbi-blink na lang uli. Ayaw na mapindot, ulitin natin. Tanggalin ko muna sa pagka-plug. Yan na siya. Yan. Plug natin uli. Yan. Ngayon dito na lang tayo magpindot. Pwede rin naman dito Subukan natin. Ayan. Ganun talaga. Walang lumalabas na post protect Blinking lang siya Ayan. Ngayon ang gagawin natin ay bubuksan na natin to. Saka parang tiningnan na kasi ayan nakalabas na yung niya. Ayan tapos wala nang tornilyo dito. Yan. Pati sa baba wala na ring tornilyo. Ayan, titingnan lang natin kung magagawa pa ito. Karamihang sira nito sa power supply. Pagka ganito hindi pa natin masabi kung may sira yung kanyang STK dahil sa wala namang lumalabas na post protect.
Ayan na, nabuksan ko na siya. Ngayon ang gagawin natin dito ay tanggalin natin yung CD3 niya at titignan natin kung bakit blinking lang siya. Wala siyang push protect eh. Malamang hindi sticky yung sira nito. Baka sa mga regulator o kaya titignan na lang natin kung may pag-asa pa ba ito. Ayan na, na-dismantle na natin siya. Ang hirap talaga pagka component. Ang dami mong kakalasin, di kagaya yung mga amplifier, mabilis lang. Ayan. Ayan yung kanyang pinaka-sticky sa loob. Tapos i-check natin yan, tatanggalin natin sa hinang yan kung ganun pa rin, magbiblink pa rin siya. Ngayon, bago natin tanggalin sa hinang tong sticky nito, check muna natin itong mga kanyang mga fuse resistor. Sana madilim eh. Hindi halos nakikita, no? Ito yung kanyang fuse resistor, oh. Ito saka ito, dalawa. Yan. Yan, yung dalawa na ito, oh. Yan. Yan. Ngayon ititest natin yan. Titingnan natin kung teka, mahirap eh. Hindi makita yung aking nag-iisa na naman ako sa pag-vlog na ito. Kaya sa mga kapwa ko vlogger, naiintindihan ko kung gaano kahirap mag-deliver ng video para mapanood lang ng ating mga viewers. Hirap talaga. Yan. Naka-range times 1 para resistance. Yan. Siya. Test natin yung fuse resistor. Ayan, papalo yung ating tester. Ayan. Test natin dito sa unang-unang fuse. Ayan, good siya. Ayan. Dito sa pangalawa. Gumalaw lang ng kunti yung ating pointer. Open ito. Ayan, open nga. Ngayon ang gagawin natin ay lagyan natin ng maliit na wire lang, yung parang fuse din sa likod, o kaya alisin natin to, tapos lagyan natin sa ibabaw ng wire na pinakamaliit lang na wire na kung sakaling may problema yung ating sticky, kayang-kaya niyang putulin, kayang-kaya niyang i-trip off. Ayan lang, at kukuha muna ako ng panghinang, tatanggalin natin yan. Tatanggalan natin, oh. Ilawang ko. Teka, masyadong maliwanag eh. Ayan, oh, hindi halos makita kasi nga maliit lang na wire, point ampere lang. To may wire na yan na naka-jumper dyan. Ngayon pagka pinag natin yan at naputol, ibig sabihin shorted na itong ating IC kasi supply yan eh. Supply to sa ating pinaka-sticky nya. Ngayon ang gagawin natin ay isauli na natin itong mga board nito, tapos pa-plug natin, titingnan natin kung magtuloy-tuloy na. Ngayon kapag hindi, disconnect natin to. Ayan na, at umpisahan na natin. Ayan na, naibalik na natin. Yun. Tapos ito yung kanyang supply. Itong maliit na transformer sa yan eh, program dito sa kanyang display. Ayusin natin paglagay kay baka mag-shorted. Diyan lang muna. Ngayon ipa-plug na natin, titingnan natin kung mag-continuous na ba o bibigay yung ating nilagay. Kaya nasusunog yan minsan kasi sa sobrang lakas o kaya uminit na yung kanyang speaker, kaya minsan bumibigay yan eh. Yan na, dito na yung kanyang cord. Pa-plug na natin. Ayun na. Ayun, nagka-display na siya. Ayan o. Hindi maliwanag eh, hindi halos makita. Ayan siya. Ngayon i-press natin yung power. Ayan. Ayan, hindi na siya nawala.
Tapos ilipat-lipat natin. Hindi. Yan. Hindi na siya nawala. Tapos subukan natin yung volume. Ayun. Ayan, oh. Maano na siya. Yan. Gumagana na yung kanyang volume. Ayan. Pinihit mo. Ayan. Medyo gumaganon-ganon sa cellphone ko eh. Pero okay dito sa ano ko eh. Sa component. Ayan. Ayan na siya, oh. Ayan. Ngayon ang gagawin natin ay subukan muna natin yung auxiliary niya. Ibabalik natin to. Kasi kailangan ibalik talaga yung mga nakatanggal na yan eh. Para mag-connect siya. Ayan na. Nalagyan na natin ng speaker, ho. Yan. Tapos yung ating auxiliary ay nandito na. Yung sa game muna natin ilagay. Kasi ang gusto niya rito ay palagyan din to ng USB Bluetooth eh. Ngayon hahanapin na lang natin kung saan na natin siya i-connect, sa likod o sa harap. Maganda sa likod na lang. Meron naman siyang saksakan sa likod eh. Ngayon dito natin clear, ipa-plug na natin. Ayan. Tapos plug na rin natin yung component. Sana nga may audio na, may sound na, para dire-diretso na tayo sa nire-request niyang Bluetooth. Ayan. Tapos pindutin natin yung power. Ayan, nag-on na siya. Ayan. Tapos volume natin. Ayan na. Ayan, okay naman na siya. Ayan. Ayan, maganda talaga tunog ng mga original na component, lalo na kung good pang speaker nito. Ayan. Gumagana pa naman yung mga button niya, hindi na natin kailangan palitan. Okay pa naman eh. Ayan, no? Gumagana pa eh. Oh, tuner. Tapos tape. Ito medyo ano, pero kailangan mo lang pindutin maigi. Tapos balik natin. Ayan na. Tatanggalin na natin itong pinaka-display niya para ma-symbol na natin yung kanyang nire-request na USB. Ilagay natin yung display dito sa loob. Tapos yung button ay maghanap tayo kung saan banda natin ilalagay, kung saan banda may bakante. Tanggalin natin to. Tapos mag-install tayo ng USB rito. Medyo matagal-tagal to, mag-drill pa tayo dito. Yan. Tapos ayan na yung ating ano. Ngayon nagbarnish ako dito. Ayan, no? Kasi yung pinakaibabaw yun ang nagkataroon ng alikabok eh. Kaya medyo cruded na siya. Kaya yan, kumintab kasi nagdagdag ako ng varnish. Ayan na yung kanyang pinaka USB. Tapos ito na yung kanyang mga button. Tapos yung kanyang display ay nandun sa loob. Nandito oh. Ayan.
Mahirap talaga gumawa ng ano, ganito. Kailangan tiyagaan lang talaga eh. Yan. Hindi ko pa nalagyan ng mga pangalan. Tapos ang kanyang module ay ito na. Yan. Ngayon ang gagawin natin ay isauli na natin sa kanyang casing. At maghahanap ako ng power supply nito. Titingnan ko kung may oras pa ko. Babaklasin ko kanyang transformer kapag wala ako nakitang transformer na maliit dito, para mag-additional tayo ng 12 volts. Kasi pagka dito tayo kumuha sa kanyang mga regulator, itong kanyang mga regulator, nagkakaroon ng humming eh. Mayroon namang player na USB player na kahit dito ako kumuha, hindi siya nagkakaroon ng humming, pero karamihan talaga nagkakaroon ng humming. Okay lang pag mahina yung volume mo, pero pagka nilakasan mo, andyan na, maririnig mo na yung ugong nya. Pero kung nakaseparate dito, wala kang marinig na kahaming-haming kahit lakasan mo pa. Kahit full volume mo, okay na okay yung kanyang sound, wala siyang hum. Ngayon maghahanap ako, kapag wala, babaklasin natin to. Ayan na, at itutuloy na natin to sa salpak. Ayan na oh. Ayan na yung kanyang mga button oh. Ayan. Dito yung kanyang display. Ayun. USB. Tapos naglagay tayo ng transformer para matagal kasi baklasin to eh. May nakita akong stock na transformer. Ayun. 200 mA 12 volts. Saka dito ko na rin nilagay yung supply sa ating blower. Kasi mahina yung supply doon sa kabila dahil naka USB nito, sigurado mabababad nito sa music. Kaya yung blower dito sa likod, dito ko na rin kinuha yung supply niya. Ayan na siya oh. Ayan. Itong blower, doon na rin kumuha sa transformer yung nilagay natin. Tapos dito ako nag-connect sa kanyang MD. Ito oh. Kasi sa harap, pwede rin sa harap, kaya lang baka may ibang player sa saksak. Ngayon dito, kasi pagka lagi kong dito talaga ako nagkukonek sa ating kapasitor yan eh. Kasi dito, ayan, may mga resistor pa rito, kunik sa ground para sa ating humming yan pag kinunik natin dito yung mahabang cord papunta sa ating player. Kaya lang yung ating kasing USB player ay mayroon na ring dropping yan eh. Kaya dito na ako naglagay para lumakas yung signal ng ating USB. Ayan na siya. Yan. Medyo matagal lang talaga gawin to. Sa ating mga technician na baguhan, pwede rin naman nyo itong gawin. Depende na lang sa inyo kung dito nyo ilalagay yung USB sa takip dito. Pero nagagandahan kasi ako pagka ganyan eh, nasa loob siya. Ayan na. Pwede nga rin namang ipatong lang dito sa taas yung player. May nabibili namang sa online ngayon na USB player. Kaya lang minsan kasi yung cord noon ay napuputol sa mas maganda talaga yung itong nakasalpak na doon sa loob para hindi na siya magalaw. Ayan lang at ibalik natin yung pinakatakip nito para may testing na. Ayan na siya oh. Maganda na. Ngayon ang unang-unang kay Jumel pala ito ng Cavite. Nakita ko na yung pangalan niya sa cellphone ko. Hindi niya kasi nilagyan ng pangalan kaya testing muna natin sa USB. Ayan. Ayan na siya. Tapos ang susunod natin titesting ay yung Bluetooth naman. FM tuner. Bluetooth. Line in. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan na. The Bluetooth device is connected successfully. Ayan na. Okay na.
maraming salamat sa inyong panonood and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.